Madilim pa rin ang mukha ng asawa na lumapit sa kinaroroonan nila ni Kyle. Mr. De Leon, magandang umaga po. Bati ng kanyang ama nang tila naramdaman ng tensyon na biglang pumagitna sa dalawang lalaki. Nang marinig naman ni Pablo ang tinig ni Mang Rigor, ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Pinilit nitong pakalmahin ang sarili. Itay, Pablo na lang po, mano po. May ngiting sumungaw sa mga labi ng lalaki na inabot ang kamay ni Mang Rigor at nagmano. Sheila was stunned. Maging ang kanyang itay ay natigilan sa ginawa ni Pablo. Talaga bang nagmano ito sa kanyang ama? She can't believe it. All this time convinced na talaga siya na walang manners sa buto ng asawa. But this act of courtesy coming from him really surprised her. Alanganin siyang tinignan ng kanyang itay na parang nahihiya ito. She gave her father a smile. Parang mahahalikan niya pag-uwi si Pablo sa sobrang tuwa sa kabaitan na ipinakita nito sa kanyang ama. Kahit pa sa palagay niya, what he did was still part of their show. Saka lang niya napansin na kasama din pala nito si Rico na may dalang basket ng prutas, groceries at mamahaling alak at iba pang mga paper bag na hindi niya alam kung ano ang mga laman. Inilapag iyon lahat ng lalaki sa ibabaw ng kanilang kahoy na lamesa. Pagkatapos ay umukod ng bahagya sa kanilang lahat bago lumabas. Iho, ano tong mga ito? Takang tanong ni Mang Rigor at itinuro ang mga bagay na pinasok ng assistant nito. Mga regalo ko po para sa inyo, tay. Hindi ko po sigurado ang size ng pantalon ninyo pati t-shirts. Hinulaan ko na lamang po. Sana po'y magkasya sa inyo. And I've heard from Sheila that you suffered a stroke 2 years ago. Kaya po I bought fruits din para sa inyo and some groceries and multivitamins. Binilhan ko rin po kayo ng red wine. It's good for your heart. Nakangiting sabi ni Pablo. Nag-aalalang binalingan ni Sheila ng tingin ng kanyang ama. Kilala niya ito. He won't be impressed with gifts. And true enough, parang medyo nagdilim ang mukha ng kanyang itay. Mr. De Leon, Pablo, pwede ka bang makausap ng tayong dalawa lang? Seryoso ang mukha ng kanyang ama at sigurado siya na hindi nito nagustuhan ang ginawa ng lalaki. Lumapit siya kay Pablo at kumapit sa braso nito. Tay, baka po busy si Pablo at... No, it's okay. I'm never busy for you, sir. Pigil ni Pablo sa tangka niyang pagpigil sa gustong mangyari ng kanyang itay. Nag-aalala niya itong tinignan pero tinanguan lamang siya ng asawa. At pagkatapos ay tinungo na ang daan na itinuro ni Mang Rigor sa likod ng kanilang bahay. Muntik na ako dun ah. Siloso pala ang mister mo. Napalingon siya sa kaibigan na si Kyle. Oo nga pala, narito pa pala ito. Muntik na niyang makalimutan na narito pa ang lalaki. Ganoon kalakas ang dating ni Pablo. He can outstand any man around just by her mere presence. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Ano bang pumasok sa isip mo, Kyle? Taas ang kanyang isang kilay na tanong sa kaibigan nang maalala ang ginawa nitong paghalik sa kanyang kamay. Kasi, Sheila. Bigla itong nautal at tinapunan siya ng tingin na guilty. Kasi Sheila, matagal na kitang gusto. Gusto din naman kita. We're friends, hindi ba? Aniya. Tumabi pa siya ng upo sa lalaki at inakbayan ito. You don't understand I like you so much. I like you more than friends. Pag-amin nito sa kanya, biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Sheila. Gusto siya ni Kyle nang higit pa sa kaibigan at sa pinakaunang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagkailang sa lalaki. Sheila, please say something. Nag-aalala ang tinig ni Kyle nang mapansin ang kanyang pananahimik. Tumayo ito at nilapitan siya. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Please say something. She's going home with me now. Out of nowhere, biglang sumulpot si Pablo. Madilim na naman ang mukha nito na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa ni Kyle. Sa iilang hakbang ay narating nito ang kanyang kinaroroonan at bigla siyang inakbayan. Maging ang bibig ng kanyang itay ay napaawang sa ginawa ng asawa. The next time na makita ko pang hinahawakan mo ang asawa ko, aalisin kita sa mundong to.
Mariin itong wika kay Kyle. Nakita niyang natigilan ng kaibigan na halata sa mukhang pagkagulat sa sinabi ni Pablo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay ngumisi si Kyle sa asawa. Really now, Mr. De Leon? Kaya mo ba? Nakipagsukatan ito ng tingin sa lalaking nasa kanyang tabi. Sa tansya niya, halos magkasing tangkad lang ang dalawa. Kaya naman mukha talagang maliit ang kanyang bahay para sa dalawang lalaking ito na nagbabanggaan. Well, try me. Ani naman ni Pablo na niluwagan ng pagkakayakap sa kanya at sinalubong ang mga mata ni Kyle. Tama na nga, para kayong mga bata. Inis na sad ni Sheila na pumagitna sa dalawa. Binalingan niya ang kanyang itay na imbes na matakot ay tila naaaliw pa sa kanyang pinapanood na pagtatalo ng dalawang lalaki. Itay, mauna na po kami. Babalik na lang po ako sa ibang araw. Aniya. Lumapit siya sa kanyang ama at humalik sa pisngi nito. Nagulat pa siya nang nasa likod na niya si Pablo at inabot muli ang kamay ng kanyang itay. Alis na po kami, tay. Magalang nitong pagpapaalam kay Mang Rigor. Sige, mag-ingat kayo ha. Nakangiting sabi ng kanyang itay. Niyakap pa siya nito ng mahigpit bago binalingan si Pablo. Tinapik-tapik nito ang balikat ng lalaki, which Pablo answered back with a gentle rub on Mang Rigor's arm. Curious na pinagbasda ni Sheila ang dalawa. Ano kaya ang pinag-usapan ng mga ito? Di bale, tatanungin na lamang niya ang kanyang itay sa susunod na dumalaw siya muli rito. Maging sa sasakyan ay wala na naman silang kibuan ni Pablo. Hindi maintindihan ni Sheila. Pero bakit pakiramdam niya? Galit ang lalaki sa kanya at may ginawa siyang mali. She sighed. With Pablo, you never know. Minsan parang sobrang bait nito, gaya kanina. Minsan naman, nakakatakot ang ugali. Hanggang sa makauwi sila at makaakyat sila sa unit nito, ay hindi pa rin siya kinausap ng lalaki. She started to feel uneasy. Ano ba ang kanyang nagawa para iwasan siya nito? Sheila decided to just fix supper for the two of them. Kanina, nang dumating sila ay tinanong sila ni Aling Marites kung ano ang gusto nilang hapunan. Sinabi ni Pablo na hindi ito gutom at agad na pumasok sa silid nito. Pero alam niyang wala pa itong kinain dahil tumanggi ito ng alukin ng kanyang itay na doon na maghapunan sa kanilang bahay. At ayon na rin sa pagkakaintindi niya sa saglit na usapang namagitan dito at kay Rico sa kotse habang pauwi sila. Galing ito sa opisina at dumiretso lang sa kanila sa San Lorenzo. Nagpalit siya ng kanyang damit pambahay, a white oversized shirt at maong na walking shorts. Lumabas siya to check what's on the fridge. May nakita siya na ground beef, ground pork, ham, carrots at iba pang gulay. She also checked the pantry for pasta. Napangiti siya ng may spaghetti noodles na naroon. Meron din canned mushroom. Napagpasyahan niya na magluto ng Italian-style spaghetti. Paborito iyon ng kanyang itay. Dati tuwing may nagagawa siyang kasalanan o kung may hihilingan siyang pabor dito, lagi ay pinagluluto niya muna ito. Sheila smiled on a thought. Nagsimula na siyang magluto ng hapunan para sa asawa. Sabi ng kanyang itay, wala daw bagay na hindi naaayos sa isang magandang usapan over a nice meal. She only wished na sana lang ay sabihin sa kanya ni Pablo kung ano ang problema nito. Oo nga't hindi naman talaga sila mag-asawa. But they will be together for 2 years. Kaya naman dapat din ay alam niya ang iniisip nito. Nang matapos ay lakas loob niyang kinatok ang kwarto ni Pablo. Nakaapat na siyang katok, ngunit hindi pa rin ito binubuksan ng pinto. Muli na naman siyang napabuntong hininga. Baka ayaw lang talaga siyang makausap nito. Malungkot ang mukha niya, naalis na sana sa tapat ng pinto ng lalaki. Nang bigla iyong bumukas. Anong kailangan mo? Inis na saad sa kanya ni Pablo. Magulo ang buhok nito at halatang galing sa pagkakahiga. Wala din itong suot na t-shirt at nakaitim na pajama lamang. Napalunok naman ang dalaga. My God, ang gwapo niya. Kinikilig na wika ng dalaga sa isip. Hey, narinig mo ba ako? What do you need? Parang natauhan naman siya nang muling marinig ang inis na tinig nito. Hindi niya talaga lubos maisip bakit ganito kagwapong lalaki.
kailangan pang mag-hire ng asawa na katulad niya when he can get all the women in the world. Hindi niya talaga gets ang isip nito. Kasi I cook pasta for you. Alam kong hindi ka pa kasi kumakain eh. Saka hindi pa rin ako kumakain, kaya pinakaalaman ko na yung nasa fridge mo. She grinned. I'm not hungry. Kumain ka mag-isa mo. Saka pwede ba? Huwag kang ingisi-ngisi ng ganyan. Mukha ka talagang kakaiba. Alis, matutulog na ako. Isasara na sana nito ang pinto, ngunit maagap na hinarangan ni Sheila. She grinned again, but this time, malaki na. Ayaw mo kong umisi ha? Pwes, lagi akong ingisi. Gigil na bulong ng babae sa sarili. Hep, wait! Hinawakan niya ang puno ng pinto. Nagtitimpi siyang tinapunan ng tingin ng lalaki. Ang sungit mo naman tonight. Ano ka ba? Akala ko ba mag-asawa tayo? Dapat alagaan mo ang wife mo. Pipikit-pikit pa niya ang kanyang mga mata na tila nagpapakyut. Aba, ang sabi kaya ng kanyang itay, maganda ang kanyang mga pilik mata. Parang doon sa mga manika. Yeah right, contract marriage eh. Umalis ka na nga dyan, inaantok na ako. O sige, kung ayaw mo ng term na mag-asawa, edi mag-housemate tayo. Di ba dapat ang mag-housemate close sa isa't isa? Whatever, lumabas ka na rito. Huwag ka nang makulit, kundi ihahagis kita palabas. Banayad siyang itinulak nito palabas. Kaya naman napilitan si Sheila na lumabas na lang. Pero wala siyang balak na sumuko. Naupo siya sa tapat ng nakasaradong pinto nito. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na kunwari ay namimilipit sa sakit. Idinikit pa niya ang bibig at tenga sa pinto. Ang sakit ng tiyan ko. Gutom na ako. Kawawa naman ako. Hindi pa naman ako sanay kumain ng walang kasama. Ang sarap pa naman kumain ng spaghetti habang may kukwentuhan. Masarap din sana uminom ng alak pagkatapos. Naku naman, sana naman pagbigyan ako ng housemate ko. Ouch! Ang sakit na talaga! Aniya. Sinadya niyang lakasan ang boses para makaabot sa pandinig ng lalaki. Si Pablo naman ay naiiling sa narinig. Crazy talaga. Bulong niya sa sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi niya mapigilang ngumiti, lalo nang makita kanina ang ayos ng asawa sa labas. Iba din talaga ang kulit ng babaeng to. Akala mo'y hindi 24 years old. Naalala niya ang sinabi kanina ng ama nito nang mag-usap sila. Pablo, hindi mo na naman ako kailangan pagbigyan ng kung ano-ano. May pensyon naman ako na sapat na para mabuhay ako. Malakas pa rin naman ako para makapagtrabaho kahit pa extra-extra. Kami naman ng anak ko ay kontento na sa aming buhay. Pero kung gusto mo talaga akong pasayahin, ipangako mo na lamang sa akin na mamahalin at aalagaan mo ang anak ko. Sana'y huwag mong sasaktan si Sheila. At kung sakaling magkagayon, kung maaari lang ay ibalik mo na lamang siya sa akin. Hindi ako magagalit sa iyo. Basta sana'y ibalik mo na lang siya ng maayos at buo. Yun ang sabi sa kanya ni Mang Rigor. Hindi niya sana gustong mangako lalo na sa aspetong mamahalin niya ang babae. Alam niyang hindi na siya magmamahal muli. He knows that his heart isn't capable of loving anymore. Pero natagpuan niya ang sarili niya na tumango sa harap ng ama ng kanyang asawa. He found himself making that promise to love and protect his daughter. Nag-isip si Pablo. Siguro hindi nga niya ito maaaring mahalin bilang isang tunay na asawa. But he is sure that he can protect her. That's the least he can do while they are still on this marriage. Alam niyang meron at merong masasaktan sa kasunduan na pinasok nila. At sigurado siya na si Sheila iyon. Napabuntong hininga siya. Hindi niya gusto na makasakit ng iba. But this is him. Ito lang ang kaya niyang ibigay. This is all he can offer. Kinuha niya ang kanyang t-shirt. Sinuot iyon at binuksan ang pinto. Sasamahan na niyang kumain ng babae. Anyways, gutom na rin naman siya. Nagulat pa siya nang biglang tumumba si Sheila pagkapasok ng kanyang kwarto. Gusto niyang matawa sa nakitang itsura nito. Hawak nito ang sikmura na kunwari ay talagang sumasakit. Kahit halata naman na umaarte lamang ito. What are you doing here? Humalukip-kip siya sa harap ng babae. Sheila grinned na tila nakalimutan na masakit ang kanyang sikmura.
Ngunit nang tapunan ng tingin ni Pablo ang kanyang tiyan na hawak niya, she started acting again that she's really having a tummy ache. Naku po, ang sakit talaga kasi ng tiyan ko, housemate. Gutom na talaga ako eh. Kaso, hindi talaga ako sanay kumain mag-isa. Palagi kong kasabay ang itay ko. Tapos nagkukwentuhan kami. Tapos nanonood kami ng balita. Tapos, Stop ang ingay mo. Putol ni Pablo sa pagdaldal nito. Nagpatiuna siyang lumabas sa pinto. Agad namang sumunod si Sheila na nakangisi pa rin. Housemate, you mean, sasamahan mo na akong kumain? She smiled. Naiiling naman si Pablo na pinipigilan muli na matawa. Do I have a choice? I'm sure na hindi mo naman ako titigilan eh. Aniya. Sukat sa sinabi niya ay bigla na lamang itong humawak sa kanyang braso. Para pa itong bata na patalon-talon na sinabayan siya sa paglalakad. Yehey! We're really partners. Ang cool talaga ng housemate ko. Sabi nito, na halata naman na inuuto lamang siya. Hindi na napigilan ni Pablo na mapangiti. This girl is really silly yet so entertaining and endearing for most of the time. Kaya naman hindi nakapagtataka na mahal ito ng ama nito na si Mang Rigor. Malungkot siyang napangiti. He only wish na kapag natapos na ang lahat ng ito, ganito pa rin si Sheila. Masiyahin, warm, sweet and very innocent. Aniya sa sarili. Nakakaramdam na ba ng selos si Pablo para sa kaibigan ni Sheila na si Kyle? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po. See you later.